Kaya dati, alam mo dati, hello guys, again. Alam mo dati, part 2, oh, I need to continue to tell the truth. Alam mo dati, akala ko kapag na-meet ko yung mga Pilipina or ibang lahi gumagawa din ng ganyan, hindi lang Pilipina. Alam mo yung pinaka-goal nila is, yun ni, makapag-stay sa country, ibang country para maging success ang buhay. Pero ako, sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako nag-asawa para maging residente. Yun talaga ang pinakaano ko. Gusto ko pag nag-asawa ako dahil in love ako sa isang tao, hindi para lang maging residente sa country nila, hindi para ma-achieve what I need to achieve in life. Para makita ko yung taong mahal ko, pero suddenly failed ako sa bagay na yun dahil alam mo naman kapag Pilipino maraming kudos mudos about black magic. Pero alam mo, sabi ko, kung ano man nangyari sa akin noon, nung nakita ko yung anak ko, lumalaki na, oh my God, gusto ko kasi talaga dati magkaroon ng asawang foreigner, hindi para maging residente sa country nila, kundi para makita ang totoong love. Pero failed nga ako. Nakita ko yung anak ko lumalaki, ay, I'll never feel regret. Sa tuwing nakikita ko yung smile, laugh ng anak ko, doon ko nasabi na, lucky pa rin ako. Bakit? Kasi sa edad ko, binigyan pa rin ako ng chance ni Lord na magkaroon ng anak. Yun, isang little angel na napaka-cute na dati ang pango-pango ng ilong. Alam mo naman kapag Pilipina, kaya ka nag-asawa ng foreigner kasi gusto mong magkaroon ng anak na maganda. Nagkaroon akong magandang anak. Aba, syempre, proud ako sa sarili ko. Habang nakikita kong lumalaki ang anak ko, proud ako sa sarili ko. Never kong inisip na yung mga regrets in life, no. Pero, ayun nga, nagkahiwalay kami ng anak ko, hiniwalay sa akin, kinuha ng DSWD. Dati, sinasabi ko na malaki na ang anak ko. She can explain kung ano yung nangyayari na kung namaltrato ba siya sa bahay, kung nasaktan ko ba siya. Kasi kahit anong gawin, kahit saang anggulo tignan, ang anak ko malambing yan sa akin eh. Never kong pinalo ang anak ko na palo na talagang disiplinang palo talaga na nagkakaroon ng pasa. Never. Kaya alam mo yung katanungan ko dati, bakit ako ginaganito? Bakit ako ginaganito ng mga tao sa paligid ko? Bakit pilit akong dinadown ng dinadown? Alam mo yung naisip ko lang, ang naisip ko lang ay kunin ang anak ko, bitbitin ang anak ko, at kung titira ako sa country kung saan ako belong, na alam mo yung malaya kang gawin kung anong gusto mo, yung makasama mo yung pamilya mo, nagsasaya ka. Pero yun nga, failed na naman ako, nabitbitin ang anak ko. Imagine, naghintay ako ng maraming taon. Hinintay ko ng maraming taon, 13 years kung hinintay para makuha ko lang ang anak ko, pero hindi ko talaga nakuha. Pero alam mo ngayon na dahil malaki na siya eh, matangkad, mga ganyan na yung ano niya, mataas pa sa akin. Alam mo nung ngayong malaki na siya, sabi kong ganun, hindi ko kailangan isiksik ang sarili ko eh sa lugar kung paano ako sipa-sipain, kung paano ako kutsa-kutsain, kung paano sakta ng feelings ko. Alam mo kung anong inisip ko? Aalis ako para sa anak ko. Para magkaroon ng katahimikan ng anak ko at para magkaroon ako ng katahimikan sa sarili ko na alam ko na katahimikan na alam mo yung kung ano ako dati, mapakita ko kung ano ako, kung sino ako. Para alam mo yung mga taong nanggugulo sa akin, makonsensya kasi itong taong ito hindi naman pala dapat ganituhin. Pero alam mo, nakabuntot talaga sa akin yung mga Pilipinang galit na galit sa akin. Galit na galit, hindi nila matanggap na kung anong naranasan ko sa lugar na yon, nararanasan din nila. Bakit? Sinabi ko ba sa inyo na magpaka-gold digger kayo? Sinabi ko ba sa inyo na gawin nyo to, na manluko kayo ng kapwa nyo para lang magka-permanent? Hello, tanggapin mo ang katotohanan na hindi ko kayo tinuruan na maging ganun. Bagkos ako nga eh, gusto kong makawala sa lugar na yun. Gusto kong gawin maaga pa lang, 2005 pa lang. Gusto ko nang gawin kung ano ang gusto kong gawin sa buhay. Gusto kong bitbitin ang anak ko nasa tummy ko pa lang. 'Di ba?
Pero hindi ako nakawala, girls. Dahil sa mga bunganga yung mga Pilipina na bungangera na nuknukan pa ng inggiterang hinayop. Hinayop. Bakit? Kasi hindi mo dapat gawin yan, girl, sa kapwa mo Pilipina. Alam mo may problema, dadagdagan mo pa ang problema niya. Alam mo nangungonsumisyon na siya, dadagdagan mo pa ang konsumisyon niya. Bakit? May responsibilidad ba siya na tanggapin ang lahat ng panlalait at lahat ng paninirang puri niyo sa kanya? Hello? Ay kung ikaw nga hindi mo nga matuwid ang sarili mo eh. Ay kung ikaw nga unperfect ka rin eh. Siya pa kaya? Kaya bago ka manlait ng kapwa mo, bago ka mang-apak, alam mo, down na ako eh. Down na ako that time. Hirap na akong i-handle ang sarili ko, kung paano ko i-handle ang sarili ko, kung paano ko maayos ang problema, dadagdag ka pa sa problema ng tao. Alam mo, wala ka kasing konsensya. Kaya kung makaranas man kayo kung anong naranasan ko, deserve kayo niyan, girl. Kuda kasi kayo ng kuda. Imbis na alam mong mamuhay kayo ng tahimik, ng yung mga tao sa paligid nyo, hindi kayo mabokya. Nabubukya kayo sa sarili nyong baho. Sarili nyong baho galing din sa bunganga nyo. Kaya pwede ba? Don't blaming me. All your faults and doubt in life. Kaya kung ano mang nararamdaman nyo ngayon, na ako ang tinatarget nyo para ipapatay sa black magic, hello, hindi ba kayo nahihiya? Mahiya-hiya kayo sa sarili nyo? Kahihiyan mo yan, kapalpakan mo yan, kaswapangan mo yan, too much ambitious ka kasi, kaya yun nangyari sa'yo. Tapos isisi mo sa akin na naranasan mo, kasalanan ko ba o kasalanan mo? The biggest question mark that only you can answering that. Ikaw lang ang makakasagot niyan, girl. Kaya pwede ba? Wag ako at wag ang kapwa mong matino. Yun lang, guys. Alam mo kasi sa dami ng taon, sa tagal ng taon at sa dami ng mga taong na nasa paligid ko, wala silang ginawa kundi pagtawanan ako, kutsain, pag-usapan ng buhay ko, kesyo ganito. Pero yung buhay nilang umaalingaw-ngaw, umalingasaw, ang baho, hindi nila naikwento naman, nadulas sa kwento. Kaya yun, parang tagabang. Alam mo na yun sa luyot, nadulas. Ayun ang bagsak. Sino ngayon ang more ambitious? Target is permanent. Imagine from 2002 hanggang 2023, wala akong permanent, guy. Renew lang ako. Renewal depende sa passport mo, every 5 years or kung yung passport mo ay magi-expired na, mga 2 years na lang, ganun din ang ibibigay sa'yo. Pero may extension yan. May extension. Ang ginagawa ko lang ay extend ng visa ko. Ganun lang. Visa permit lang ako. Pero resident permit or permanent, samantalang dumating ako sa Denmark, hindi ka anuhan eh. Hindi masyadong stricto. Kasi marami ako nabitbit. Sa totoo lang, mga kamag-anak ko nabitbit ko. Ang iba nag-asawa, ang iba umuwi, ang iba nag-move kung saan. Pero, ang mga ibang yun, nakakausap mo pa rin hanggang ngayon. Ang iba nun, guys, lumaki ang ulo, sumabog. Nung sumabog ang ulo, walang lingon-lingon. Walang say hi, walang say thank you. Thank you for everything that you done in my life. Bagkos, sinira-siraan pa ako. Pero alam mo, I'm still standing. Nakatayo pa rin ako. Lugmok na ako, nakatayo. Pinilit kong tumayo para sa anak ko. Pinilit kong tumayo para sa anak ko kasi ang anak ko ang pinaka-inspiration ko sa buhay. Sabi ko, may anak na ako, hindi na ako mag-aasawa. Pero mahirap pala magsalita ng tapos. Malay mo, someday, di ba? Una, hindi pa naman ako uugod-ugod. Kapag may buhay, may pag-asa. Tandaan nyo, guys, lahat ng bagay may paraan. Pero huwag kang manloko ng kapwa mo. Dahil kapag ganun ka, tandaan mo, walang maaawa sa'yo. Pero alam mo yung ex ko, friend kami, for Jimin, yes. At kung hindi man siguro, kung wala man si Abby, magiging kaibigan ko pa rin siya. Dahil ako yung tipong taong marunong ako magpatawad, marunong akong tumanggap ng pagkakamali ko, at marunong akong
makisama at makihalubilo sa kapwa. Alam mo kung bakit ako umiiwas? Sa taong, alam mo, masyadong toxic. Yun. Umiiwas ako dun. Nagkaroon ako ng best friend, hanggang ngayon best friend ko pa rin. Best friend in life. Yun lang guys. Bye!